I'm a Catholic at ngayon attending Christian church. Bakit nila nire-require na mabaptize ulit kami to be part of their church? Hindi ba valid kay Christ ang baptismal namin sa Catholic? Kaya gusto nila mabaptize ulit kami? Ito po ang lilinawin natin kung bakit nire-require ang mga Catholic na i-baptize pag sila ay umaattend sa mga Christian churches or sila ay nagpapamember dito. Ito po ang malungkot na katotohanan sa mga Katoliko at huwag nawa kayong ma-offend dahil ito ay galing sa Biblia dahil wala naman talaga nangyayaring infant baptism sa Bible. At isinasagawa lang po ang proper baptism sa mga totoo at nakakaunawa na lalong-lalo na patungkol sa salvation bago sila i-baptize. At yung ginagawa po nila na wisik-wisik at yung bubuhusan lang yung bunbunan ng bata ay hindi po yun yung proper way of baptism. Tatandaan po natin, sa Greek word, ang ginamit po ay baptizo. Ibig sabihin po ay by immersion ang baptism. Ilulubog po talaga ang buong katawan, hindi yung wisik-wisik lamang. Dahil pag sinabi nating sprinkling, pag sa Greek word naman po, ang tinignan natin dyan, yan po ay rantiso. Pero sa Biblia, ang ginamit ay baptizo. So, ibig sabihin po, by immersion. At kung mababasa nyo po yung Matthew, kung paanong binabtize ang ating Panginoong Jesucristo, yan po ay by immersion. Ganon din po yung binabtize ni Philip na eunuch. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. So dyan palang malinaw na po na nung ang Panginoong Jesucristo ay nabaptize, siya ay umahon mula sa tubig. Ibig sabihin po, siya ay inilubog. By immersion ang baptism, hindi po yan wisik-wisik lamang. Na kung ang Panginoong Jesucristo nga ay ganyan ang ginawang klaseng baptism, bakit tayo ma-open kung yayayain tayo na ganyan din ang klaseng baptism na gagawin sa atin at hindi valid yung ginagawang sprinkling sa mga bata at yung pagbuhos-buhos sa bunbunan. At yun po talaga ang proper way ng pagbabaptize. Kahit huwag po tayong ma-open kung tayo ay ibabaptize ng proper way, kung paano talaga ang biblical pattern ng baptism. At kung titignan natin mga kaibigan, mga minamahal, ang mga taong nagpapa-infant baptism, pagkalabas nila sa simbahan, sasabihin agad nila sa kanilang anak or sa kanilang inaanak or sa kamag-anak na in-infant baptism ay welcome to the Christian world. Hindi po yan ang biblical way na maging Christian dahil ang meaning ng Christian ay followers of Christ. Paano ang isang sanggol ay makakasunod sa palatuntunan ng Panginoong Jesucristo samantalang wala pang kamuang-muang yan? Ang tunay na Kristiyano ay yung siyang sumusunod sa mga utos ng Panginoong Jesucristo. Dahil ito po ang ating tatandaan. Ang pagiging Christian ay wala tayong kailangan lagdaan na kahit na anong papeles pa dyan o gumawa ng kasulatan para ikaw ay maging Kristiyano. Sumunod ka sa Panginoong Jesucristo. Yan ang totoong pagiging Kristiyano. Nawa ay naunawaan po natin ang katotohanan. At ang katotohanan ay ang siyang magpapalaya sa atin. At ang katotohanan ay ang Panginoong Jesucristo lamang. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat and God bless you all.